Alright, mga kasuki na tawag ko sa inyo mga kasuki, hindi na katropa kasi kayo ay mga kasuki ko. Dahil ang aking channel ay ang boses ng mga tindero. Yan mga katropa. Magbabalik tayo sa bago nating vlog. Siyempre nandito na naman tayo sa ating yung commentary channel para sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan. Siyempre mga katropa, siyempre ito ang inyong boses ng mga tindero. Ay, sama, ang pangit. Walang kaklas-klas. Boses ng mga tindero mga katropa. Yan mga katropa. Ngayon naman mga katropa, sa araw na to, ang tatalakayin natin ay ang naganap na Senate hearing dun sa Office of the Vice President Budget for 2025 mga katropa. Siyempre mga katropa, alam niyo naman, at the end of the every year, ang Kamara at ang Senado ay nagsasagawa ng hearing patungkol dun sa mga yung budget ng bawat departamento ng gobyerno. Siyempre kasama dun yung Office of the President, Office of the Vice President, at iba pa yung mga DEX, yung mga DPWH, PNP, yung sa AFP, lahat po yun mga katropa. Pag sinabing budget hearing, ito yung nagaganap upang pag-aralan kung dapat bang dagdagan o bawasan o ilitin ang budget ng kada departamento ng gobyerno. Siyempre mga katropa, pagdating sa mga ganitong klaseng hearing, yung budget hearing ba, kailangan kasi meron kang ipapasa na yung request mo na budget na gagamitin mo sa year 2025 o sa susunod na taon. Kaya siyempre, pag gano'n mga katropa, isusulat mo yan through black and white, tapos at the same time, i-depend mo siya o ipapaliwanag mo kung paano mangyayari yung budget na hinihingi mo. Normal lang yun mga katropa kasi actually itong nangyayaring ganitong mga klase ng sa gawain ng pamahalaan, dapat lamang to kasi yung budget hearing kailangan malaman ng Kongreso at ang Senado kung sapat ba o kulang ang budget na binibigay sa bawat departamento ng gobyerno. At siyempre, tayong mga mamamayan, karapatan at nararapat lamang na malaman natin kung saan napupunta yung pera ng bayan na nagugugulin, saan siya gugugulin, yung mga tropa, di ba? Siyempre, it is but a right for us to know, di ba? Kumukha natin, mga simple citizen na tayo, mga tropa. It is but right for us to know where the money of the government is going. Di ba, normal na, English yung mga katropa. English daw. Yan. Meron tayong pa-English ng konti mga katropa, pero yun naman ang talagang dapat. Ang bawat sangay ng pamahalaan ay may budget mga katropa, di ba? Ngayon, sa bawat departamento ng pamahalaan mga katropa, kailangan marapat lamang na nalalaman ng mga mamamayan kung saan napupunta ang mga perang gugulin sa bawat proyekto ng bawat departamento ng gobyerno, which is kasama dito ang Office of the Vice President at Office of the President. Pero mga katropa, ayon nga sa ating pakikinig, napansin natin na gayon pa man na kasama sa budget hearing ang Office of the President at Vice President. Ito pala yung tradisyon na sa Kongreso at Senado na pag humingi ng budget ang Office of the President at ang Office of the Vice President, ito'y tradisyon na ina-approve na at hindi na tinatanong. Hindi na to tinatanong mga katropa, mga kasuki. Hindi na siya tinatanong. Kumbaga, kung ano yung parang sinasabi nila na pag ang nag-request ng budget mga katropa ay yung Office of the President o Office of the Vice President, automatically mga katropa, ina-approve na to na walang tanong-tanong. Yun mga katropa. Yun daw ang tradisyon ayon sa ilang kongresista, which is for the first time in 18 years, ngayon lang nangyari na na-question o pinag-usapan o deliberate ang pondo na hinihingi ng Office of the Vice President. Alright mga katropa, di ba? Pero ang tataka tayo, ano yung tinasabi nilang tradisyon? Bakit may tradisyon mga katropa? Hindi ba nararapat lamang na malaman ng mamamayan na tulad natin ang budget ng isang sangay ng gobyerno, executive or non-executive mga katropa? Normal lang naman yun, wala lang masama kung ginagawa mo ang iyong trabaho o ginagawa ng simpleng mamamayan o malit na mamamayan ng kanyang trabaho at nagbabayad ng
ng buwis. Normal lamang na malaman din natin kung saan napupunta yung mga buwis na binabayad natin. Which is, yun ang para sa akin mga katropa ay mas nararapat. Hindi po ako sumasang-ayon sa tradisyon. Kasi yung usually yung mga tradisyon po ng mga lumang panahon eh hindi na ho nababagay sa panahon ngayon. Hindi po ba? Tama ho ba? Mali ho ba? Hindi ho ba? Isang katanungan. Lahat ho ba ng tradisyon na ginagawa ng lumang panahon ay nararapat pa sa panahon ngayon? Hindi po ba dapat lamang na pag-aralan natin ang mga batas na yan o mga kaugalian na yan na naganap ng mga nakaraang panahon. Partikular yung sinasabi na tradisyon. Di ba mga katropa? Ba't kailangan mo yung tradisyon? Bakit ba yun ang pinaniniwalaan ng mga lumang panahon? Tradisyon susunodin natin mga bagong henerasyon? Hindi po ba? Kaya nga may tinatawag na nire-refill yung mga batas eh. Kasi may mga batas din na hindi na rin nararapat. Halimbawa, yung batas na ginawa noong 1970s o 1960s, kalagihan, yung mga batas na yan, kailangan na rin i-refill o isaayos na sugon sa makabagong panahon. Alright, mga katropa, yan ang pananaw ng inyong lingkod. Ngayon mga katropa, pupunta ngayon tayo sa ating video ng Congress hearing regarding sa Office of the Vice President. Dito maririnig nyo si Congressman Marcoleta, dahil i-discuss niya rito yung tinatawag na tradisyon. Tradisyon mga katropa. Kaya pakinggan natin mga katropa, ito ay ginanap lamang kahapon mga katropa dahil nga hindi umaten sa hearing si Vice President Sara Duterte. Kasama din yung mga yung mga staff niya, wala talagang dumating. Zero attendance mga katropa. Bagkos nagpadala lamang sila ng kanilang liham sa Kongreso o sa Kamara upang sabihin na bahala na ang Kongreso na magpasya kung aaproban o hindi aaprobahan ang kahilingan nilang pondo sa darating na 2025. Alright mga katropa, pakinggan natin si Congressman Marcoleta. So, Honorable Marcoleta, please repeat your inquiry. Yes, in connection to the earlier parliamentary inquiry, Madam Chair, I have already related the value of tradition. Yun, tradition. Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents collectively gathered by the House of Representatives over years, and the institution keeps them well. Yun mga katropa, sinasabi dito ni Congressman Marcoleta na yung tradisyon nagbibigay ng magandang halimbawa o edukasyon o experiences sa atin sa Kongreso. Yan. Tingnan natin siya mga katropa. That is why from my entry in 2004 to the 13th Congress until today, I have observed the observance of that well-kept tradition. I have served the observance redundant. Yung mga tropa, redundant yun. You can use both words in one sentence. Same words yun mga tropa. Yeah. The two highest positions in government, namely the office of the President Yun. and the office of the Vice President, Yun. were duly accorded with respect Yun. and deference. Yun. I Respect have daw. observed that. That's why I have relayed to you Anong oras na naman earlier magising yun? in 2022, the Honorable Libanan, Yes. Yan. invoking courtesy, took him only 13 minutes. Yun mga katropa, sinasabi ni Congressman Marcoleta dito, yung bang tradisyon ay ginagawa o nakasanayan na sa Kamara. Sa Kamara mga katropa, sa Kamara lang to, hindi sa Senado ha. Ilayin nga natin Kamara. Kasi si Congressman Marcoleta mga katropa ay congressman. Yan. Sinasabi niya yung yung tradisyon na sa Kamara ang i-approve ang budget na kahilingan ng Office of the President at ng Vice Presidente. Tapos nung 2022 daw, it only takes them 13 minutes to approve the budget of the Vice President. O yan. To dispose the office of the Vice Yan, President. mga tropa. And that was quickly moved. Quickly move, mabilis. Seconded by no less than our majority leader. That was in 2022.
I'm not going by record, Madam. Yan mga katropa, ibig sabihin nung pinasa ng Office of the Vice President yung budget na hinihingi niya for year 2022, hindi na to tinalakay kung o hindi na to pinagtalunan, hindi na tinanong kung paano gagastusin, hindi na tinanong mga tropa. Ibig sabihin, in 13 minutes, it was approved. Yan sa kanya galing niya mga tropa, hindi sa akin. Chair. 2023, I said, 2023 naman. no less than the presidential son, our Yan. own senior deputy majority leader stood up and said that in line with the time-honored tradition of according courtesy to the office of the Vice President, Time-honored tradition. Yun ang sabi niya. Time-honored tradition. Sabi niya, noong 2023 last year mga katropa, mismong ang anak ng Pangulong Bongbong Marcos ang nagtumayo at nagsabi na time, yung time sa tradition. Diba? Yan. Sabihin, si Sandro Marcos mismo ang nagsabi na aproban. Siya yung nag-request. President, I move to terminate the budget briefing of the OVP. Sabi daw ni Sandro, nag-move daw si Sandro Marcos na terminate na yung briefing dun sa budget ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, inilatag na ng pangalawang Pangulo yung kanyang hinihiling na budget for the year 2023 at inimove naman ni Sandro Marcos na Congressman Sandro Marcos na anak ng Pangulong Bongbong na pabilisin na yun. At i-approve na mga tropa. Tuloy. And I can recall the Honorable Castro strongly objected. Yan, si Castro daw, nag-object. No, that's in 2023. This is by the record. Yan. May And nag-object she daw. objected, but her objections were rejected by the committee because the committee already terminated the proceedings. Yan. And she kept on requesting, Madam Chair, that she makes at least her manifestation. O yun. And she was unable to do that because the proceedings. Ayun, tinapos na daw yung usapan. Kumbaga, nung tumayo si Congressman Sandro Marcos, sinabi niya na papaikliin na at inapprove na agad nung Kamara yung budget na hinihingi ni Office of the Vice President during that year, 2023. Yan sinasabi ni Marcoleta. Ibig sabihin, sa tagal niya na daw sa Kongreso, hindi niya pa daw nakita o naranasan na pagtalunan o questionin ang budget na hinihingi ng Office of the President o Vice President. Ganun yung sinasabi niya. Tradition daw yung mga tropa. Tradition. Things were terminated. So that, what I am saying, from 2004, when I entered these halls, 2004. these hallowed halls, hanggang punto sa sinasabi kong 2023, we have kept the tradition. Ngayon Yun. po, kung ano, Ilan yun mga katropa? 2004, 2024, di ilan yun? 20 years mga katropa. Sa loob ng 20 taon, they kept the tradition on approving the budget request by the Office of the President and the Office of the Vice President. Yun yung unawa ko mga katropa. Mag-comment kayo mga katropa. Kung tingin nyo yung naririnig ko iba sa pag-unawa nyo, mag-comment lagi sa comment box ko dyan sa baba. Tapos, syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at siyempre mag-subscribe, di ba? Para lumaki yung ating community mga katropa, ha? Alright, salamat ngayon pa rin, pasalamat na ako sa inyo. Kung ako'y iso-subscribe nyo at isi-share nyo ang aking mga videos. Okay. Pero kung may mali ako sinasabi mga katropa, mali o tama na naririnig nyo sa akin, you're free to comment on my comment box there. Yan, at sasagutin natin yan ayon sa ating mga kayanan mga katropa. Alright, pakinggan natin ulit. ano ng mga tanong ang ginawa. In 2023, 22 minutes. 2022, 13 minutes. Ito po, pinagawa yan na po yung budget earlier at ngayon we're about to quarrel again on the budget. Yan mga katropa. Sabi ni Congressman Marcoleta, noong 2022, 13 minutes, na-approve na agad yung budget na kahinihingi ng Office of the Vice President. Tapos noong 2023, 22 minutes, approve na agad yung budget na hiningi ng Office of the Vice President dahil nga dun sa tinatawag ni Marcoleta na tradisyon. Tandaan yung mga katropa, sinabi ko kanina, karapatan lamang ng bawat mamamayan, kayo at ako,
na malaman natin kung saan ginugugol ng pamahalaan ang perang binabayad natin bilang sa tax, di ba mga katropa? Di ba? Ganun lang naman yung karapatang malaman ng mamamayan yun. Bakit tayo papasok sa tradisyon nila? Hindi ako kasama doon mga katropa. Tradisyon nila yung mga katropa. Pero ako, personally, hindi ako naniniwala doon sa tradisyon eh. Di ba? Naniniwala ako na mas karapatan ng mamamayan, bawat mamamayang Pilipino na malaman kung saan dadalhin, saan gugugulin, at saan gagastusin ang pera ng bayan. Yan mga katropa. Yun. Hanggang natin siya uli. Ang tanong ko nga po ngayon, Ang tanong pa. dahil nga po sa nangyayari ngayon sa budget ng Office of the Vice President, Vice and President. despite her manifestation that she will no longer defend her budget because she forgo, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the budget of the OBP for 2025 by way of question and answer, and I will leave to the House of Representatives to decide such proposal as presented. We cannot even accept such kind of answer, Madam Chair. What do we need her to articulate for? Yung sinasabi niya na sinasabi niya, di ba nung last hearing, nung umatin si Vice President Sara, sinabi niya na, I will not answer any question regarding the budget hearing. Sabi niya, I just leave it to the House, to the Camera, sa Camera, kung pagpasyahan, kung ibibigay o hindi ang budget na hinihingi niya. Ang sabi ni Sara yon, ni Vice President Sara, hindi siya sasagot sa anumang katanungan. Tanong mga katropa, mga kasuki. Kung kayo, tama ba yun? Sa mata at damdamin ng simpleng mamamayan na kamukha natin mga katropa. Sa akin mali yata yun mga katropa. Kasi budget deliberation mga katropa eh. Kaya nga yung word budget deliberation, i-deliberate mo siya eh. Ipapaliwanag mo na nararapat lamang dahil bakit? Hindi lang naman kayo lang sa Kongreso o sa Senado ang dapat makaalam ng mga budget na yan. Dapat siyang malaman ng bawat simpleng mamamayan. Di ba mga katropa, kung napapansin nyo, lahat ng mga project o construction na ginagawa ng pamahalaan, kamukha ng DPWH, gumagawa ng building, basta pamahalaan, gumagawa ng eskwelahan. Di ba bago ginagawa yung project mga katropa, naglalagay doon ng signboard. In this site will rise the new building of halimbawa Sandy Puertes College, 'di ba? Ng DEX, 'di ba? Yun lalagyan doon ng lalagyan doon yung value kung magkano yung value ng project, lalagyan yun ng date kung kailan sisimulan at tatapusin, 'di ba? Anong ibig sabihin ko mga katropa? Nilalagyan ng ganon para malaman ng taong bayan na itong perang ito, partikular na perang ito ay ginugol pang gastos sa paaralan na ginagawa. Sisimulan sa araw na to at tatapusin sa araw na to. Ito ang pondo na gagamitin dito. Fair and square mga katropa. Hindi naman siguro masamang ang simpleng mamamayan. Makita lang ng mamamayan na kung saan ginugugol yung perang ng gobyerno, na pera nating lahat. Di ba, ang tawag doon mga katropa, yung mga kita o nakita, walang tinatago, diba? Transparency mga katropa, diba? Pero kung yung isang budget deliberation, o pondo na hinihingi mo sa pamahalaan, na pera ng taong bayan, pera mo, pera nila, pera ko, lahat tayo doon mga katropa. Pag sinabing budget ng Pilipinas, lahat tayo may contribution doon mga katropa. Kung naalala nyo sa mga nakaraang vlog ko, sinasabi ko na, bumili ka lang ng candy, nagbabayad ka ng mga katropa ng tax. Mas malaki yung bayad sa matatamis. Uminom ka ng Coke, malaki ang tax na binabayad mo dyan mga katropa. Bumili ka ng sigarilyo, malaki ang tax na binabayad mo dyan mga katropa. Iba-iba kasi ang tax mga katropa. Hindi siya fix na 12% sa lahat po. Hindi po. Mas malaki po ang binabayad na tax ng nagyoyosi. Pag siya'y nagyosi. Mas malaki din yung nagbabayad yung pagka nagko-consume ka ng mga matatamis. Mas malaki din po yun. Iba po yung value ng mga katropa. Kaya yung akin laang, kailangan malaman ng taong bayan kung saan mapupunta. Basic naman yung mga katropa kung saan mapupunta yung budget ng pamahalaan na pera ng nila, ng mga kongresista, pera ng mga senador,
pera ng bansa at pera ng mamamayan. Yun lang naman yun eh. Bakit hindi mo kailangan sagutin? At ayaw niya sagutin. Gusto niya, approve. Ayaw niya munang pag-aralan. Tama ba yung mga tropa? Nagtatanong lang. Tuloy. So ang pinag-uusapan po natin, wala na po ba yung respeto sa tradisyon na yun? Kagaya po ng Respeto? Hindi ba matatawag na pagrespeto ang pagsasabi mo sa bawat Pilipino kung saan mo gagastusin ang pera ng gobyerno? Hindi mo ba respeto yun sa bawat isa? Yun ba? Ang katanungan ko lang. Yung bang respeto sa kanya, respeto sa pwesto, respeto sa pagkatao, o respeto sa opisinang ginagalawa? Pero sa akin po mga katropa o kasuki, mas malaking respeto po kung maipapaliwanag mo sa bawat Pilipino kung saan mo gagastusin ang budget na hinihingi mo. Yun po ang totoong respeto. Hindi po ba? Hindi respeto na sinasabi na tradisyon. Iba po yun mga katropa. Ewan natin, hindi natin alam kung saan hinuhugot yung idea, pero hindi ba mas malaking respeto na malaman ng bawat Pilipino, mayaman, mahirap, matalino, hindi matalino, kasi ganun wala namang bobo mga katropa diba? Kailangan malaman ng bawat Pilipino kung saan pupunta ang pera ng pamahalaan. Okay lang yun mga katropa, yun ang totoong respeto. ko, every time mag-interpolate po dito, Madam Chair, because of that tradition, it's always the member of the minority who will start. Yan, gusto nila, minority ang mag-i-start. Diba? Kala ko ba ayaw mo na magtanong? Bakit mag-i-start ka pa mag-interpolate? Pagka 13 minutes, walang interpolation yon. Asan ngayon yung but always the member of the minority, kasi minority mga tropa, mas konti makakampi sa Senado ay sa Kongreso, konti lang sila sa majority, di ba? Siyempre, mas malakas yung boses ng majority kasi nga voting lahat ng bagay sa Kongreso di ba? Di ba? Siyempre, kung mas marami, mananalo sa boto. Kamukha sa nangyari dito. Ang bumoto sa mga congressman, 37 yata, tapos ilan lang yung 6 lang yata o 5 yung sa minority. Pero sabi niya, the first to interpolate is yung mga minority. Kala ko ba wala na interpolation? Wala nang tanong. Bakit kailangan mauna kayo? My God. Tuloy natin, wala tropa. Interpolation because we have kept that tradition. Kept Ang dami po. Ang dami ko pang sasabihin sa iyo ang haba lang. But the question is, when we did that to the Vice President earlier, now we're doing it now, are we now setting aside this tradition? That's number one Tradition. question. Number two, is this committee authorized to set aside the tradition? Your Honor, short answer is no to both questions. Okay. No to both If that questions. is the answer, Madam Chair, and we are all bound to respect one tradition so sacred in our hearts, because we are called honorables in Tradition sacred to your heart, not to us. We need to know. this house. We cannot be honorables if we cannot honorable on tradition. We are not honorable, but we need to know. We are defined by what we believe as a tradition in this house. So if we are now all amenable that we have kept that tradition, no longer questions are being asked, then I will respect what... Sabi ko nga kanina, may mga tradisyon na yung tradisyon sa Pilipino, kasi ang problema sa Pilipino, hilig natin sa tradisyon di ba? Marami, ayoko na magbanggit kasi mostly yung tradition, religious yun di ba? Pero isa sa tradisyon dati, kasample tayo sa mga tropa. Isang tradisyon, ano ba? Ay maganda tradisyon, yung bang ayoko na magbanggit, karamihan, religion yan mga katropa, ayoko pasukan yung religion mga katropa. Yung tradition, yung bang, sige, sabihin natin isa, yung tawag dito, prosesyon. Tradisyon yan mga katropa. Noon, nung lumang panahon, pwede ka magprosesyon kasi maliwag pa yung kalsada. Kukunti pa sasakyan, kukunti pang tao. Ayos lang, di ba? Kasi tradisyon Pero sa ngayon, ginagawa mo yung tradisyon na yan, pag ginawa mo yan sa isang lugar, traffic na. Siguro ba kayo mga katropa, pagka pa-uwi kayo, galing sa trabaho, pagod na pagod kayo, umalis kayo ng alas 4 ng madaling araw, lalabas kayo na alas 5 ng hapon, tapos pagdating mo sa malapit na kayo sa bahay nyo, meron nagpiprosesyon.
Di ba, aminin natin sa hindi mga katropa na iinis tayo. Naasar tayo. O nagagalit tayo. Kasi bakit? Kasi, unang-una, wala naman tayong pakialam doon. Di ba? Pangalawa, naapektuhan nila pati yung daloy ng trapiko. Pangatlo, nauubos yung oras natin doon, nakakatunganga. Minsan nga, naglalakad na lang tayo, di ba mga tropa? Pero hindi natin sinasabing mali yan, ha? Sa kanila, yan sila. Pero sa totoo lang, may mga tradisyon na hindi na po nababagay sa mga panahon na to. Yun ang sinasabi ko. Diba? Yun lang naman pinupuntos ka mga katropa. Tradition is tradition. Pero kung yung tradition na yan, nakaka-apekto na sa bagong uri na pamumuhay na meron tayo ngayon, dapat naman i-consider natin yun. Diba? At hindi naman lang lahat ng tao ay naniniwala sa tradisyon. Pagdating sa punto sa ito mga katropa, kung tradisyon man ng Kamara na i-approve ang budget na hiningi ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo na wala nang tanong-tanong, yun ay tradisyon nila. Pero hindi natin kasama yan. Hindi tayo kasama dyan mga katropa. Kasi siguro kung dadaanin sa botohan mga katropa, hindi naman tapayag siguro yung maraming Pilipino, karamihan ng Pilipino na basta approve na lang. Tapos, blahan na. Hindi pwede yung mga katropa. Kailangan talaga ipaliwanag. Yun lang naman yun eh. Tanong lang naman yun. Ipaliwanag mo lang. Wala namang masama doon mga katropa, di ba? Ipaliwanag mo. Kung maganda ang intensyon mo, ipaliwanag mo. Kung naniwala sa yung mga congressman, ayos. Kung hindi naniwala sa iyo, ayos din. At least, pinaglaban mo. Kasi nga, meron ka magandang intensyon. Yun lang naman yun. Di ba? Wala naman tayo sinasabing may masamang intensyon ng Pangulong Pangulo o sino mang departamento ng gobyerno eh. Ang atin laang, bakit kailangan na pagdating sa dalawang departamentong yan, executive branch of the government, may mga ganito, may mga tradisyon na nangyayari. Parang unfair naman yun mga tropa. Kasi lahat naman tayo nagbabayad na pare-pares ng tax. At lahat tayo naghahanap buhay, nagtatrabaho para lahat tayo may ambag sa pamayanan. Kahit nagtitinda lang tayo ng, yung fishball mga katropa, kahit nagtitinda tayo ng nilagang mais, kahit nagtitinda tayo ng balot mga katropa, lahat tayo merong ambag. May tawag yan mga katropa. Halimbawa, yung negosyo mo, nagtitinda kang balot. Siyempre, walang business permit yun mga katropa. Titinda ka ng fishball, walang business permit yun mga katropa. Nagtitinda ka ng daing, walang business permit yung mga katropa. Diba? Yung malakihan, meron yun. Pero yung maliliit na home base lang na negosyo mga katropa, walang business permit yan. Pero, ang tawag doon mga katropa, yung nagbebenta, gumagawa ka ng para para kumita ka, kasi bibenta mo. Pag nagpapalit-palit mga katropa o kasuki yung pera sa kamay ng bawat mamamayan. Halimbawa, binayad ko sa ito, yan po yan. Ang tawag po dyan, gumagalaw ang ekonomiya. Kasi pag walang bumibili, wala po ekonomiya. Tandaan nyo, lahat ng bagay na binibili natin, mayroong material. Diba mga katropa? Pag binili natin yan, ng piso, binibenta natin ng 150. Di ba mga katropa? Gumagalaw ang ekonomiya. Di ba? Gumagalaw kaya lahat tayo mga katropa. Meron tayong ambag. Huwag niyo isipin na porket wala kayong hanap buhay o wala kayong kitang regular, wala na kayong silbi sa lipunan. Meron po. Makabenta lang po kayo ng itlog o makabenta lang kayo ng kahit ano dyan. O magukay kayo at binayaran kayo ng minimum. Magukay kayo ng Poso Negra, binayaran kayo ng 500. Humalaw po ang ekonomiya. Di ba? Kasama po yan. Alright. Move, Madam Chair, to move to terminate the budget of the OBP for 2025. I object, Madam Thank you. Chair. I object. Nagalit siya. Ulitin natin yan, hindi natin intindihan mga tropa. There's a motion. I will respect, Madam Chair, Yellow. move to terminate the budget of the OBP for 2025. I object, Madam Thank Chair. you. Ito-terminate daw yung budget ng Office of the Vice President. Ulitin ko. Mga tropa, ulitin ko. Dali ulitin ko. Honor our own tradition. We are defined by what we believe as a tradition in this house. So if we are now all amenable that we have kept that tradition, no longer questions are being asked, then I will respectfully move, Madam Chair, to move to terminate the budget of the OBP for 2025. I object, Madam Thank Chair. you. I object. Gusto niya, walang tanong. Lumagad. Madam Chair, Hindi ko alam. there's a motion Hindi ko maunawaan. to terminate the budget briefing of the OVP, but there is an objection, so we divide
White House. Gusto niya i-terminate na yung yung budget briefing kasi nga kung hindi rin lang aaproban o kung pipilit pa rin ng mga ibang congressman na dito na talakayin o tanungin o pag-usapan ang budget ng Office of the Vice President. Sinabi ni Congressman Marcoleta na i-terminate na yung budget hearing. 'Di ba? Ano 'yon? Anong gusto niyang sabihin? Dahil sa tradisyon ng Kamara, dahil 18 years na siya mga tropa, 19 years. Dahil sa tradisyon ng Kamara, gusto niya approve na agad yung budget na kahilingan ni Vice President. Ngayon, kung hindi a-approvean, kailangan walang tanong-tanong. Yun ang gusto ni Marcoleta, mga katropa. Tama ba yun? Di ba, sabi ko nga sa inyo, ang bawat mamamayan ay may karapatan na malaman. Yung mga katropa, malaman ng bawat mamamayan kung saan napupunta ang kita o pera ng bayan. Di ba, karapatan natin yan eh. Bakit itong si Congressman ginagamit yung tradisyon? Tradisyon niya yun. Tradisyon niyo yun. Pero wag niyo isama yung mamamayan. Hindi namin tradisyon yung sinasabi mo. Tradisyon mo lang. Wag mo ipilit yun. 0999 Diba? 0995 Diba isip tayo mga katopa, hindi tayo lumalaban sa gobyerno mga katopa. Tayo pumupuna lamang sa ilang personalidad na yung sinasabi nila, itingin natin ay hindi kaaya-aya o hindi sugon sa nararapat. Kasi yung tradisyon naman, tradisyon niya. Pero tayo naman ay nagsasabi na karapatan lamang ng bawat Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pera ng pamahalaan ng gobyerno. Dahil lahat tayo ay may ambag dyan, mga katopa. Hindi pinag-uusapan dito kung makalaking tax na binabayad mo. Hindi ka usapan dito kung ikaw nagbabayad ng maraming pera sa gobyerno o tax sa gobyerno. Hindi po. 150 lang. Wala pong negosyante na yayaman kung walang bibiling mahirap. At wala rin namang mahirap na magkakapera na hindi magtatrabaho at bibili ng produkto na ginagawa ng mayayaman. Ganun lang kasimple mga katropa. Ano lang yan gulong lang yan mga katropa. Kaya hindi natin matanggap talaga mga katropa na sasabihin niya na tradisyon na kailangan i-approve na agad. Hindi na kailangan ipaliwanag. Dahil tradisyon na ng Kamara na aproban ang budget na hinihingi ng Office of the Vice President at Presidente. Basta kung ano hingin nila, yun na yun. Wala nang tanong-tanong. Hindi na pwedeng tanongin yung nakaraang taon. Mali naman yun mga katropa. Karapatan lang ng mga kasuki ng bawat mamamayan na malaman. Diba? Yung kanya, tradisyon, ewan ko sa kanya. Tuloy natin mga katropa. Umangal yung ibang congressman. The chair Si Luis Tro. has decided to divide house. So those Madam Chair, in favor, as Yeah, as a rule, we usually deliberate before those in favor of the motion, Yan. please raise your hand. Magbubotohan sila. Kung sino yung pumapayag na tapusin na yung deliberation, i-approve na agad yung pondo ng Office of the Vice President. Tapos walang tanong-tanong, no question asked. As for tradition ng Kamara. Kasi ngayon, sabi ni Congressman Luis Tro, pagbobotohan natin yan. Kung payag ba yung mga miyembro ng Kamara na wag nang pag-usapan, approve na lang ang OPB budget o pag-usapan bago i-approve. Magbobotohan sila mga katropa. Those in favor of the motion to terminate the budget briefing of Hindi the pala, OPP, terminate. please raise your hand. Mali ako mga katropa, terminate lang pala kasi yung budget briefing, hindi nga pala. Ang gusto nila, gusto ni Marcoleta, wala nang budget briefing. Thank you. Yun mga katropa. Because of tradition. Yan mga katropa. Hindi natin Malinaw, boto to terminate the budget briefing. Away sila. Nag-away sila mga tropa pips. Those who are not in favor of terminating, raise your hand. Yan, ang daming tumaas ng kamay. Small yung bote. Ayaw na lang. Mas maraming miyembro ng Kamara mga katropa na ayaw na nila yung tradisyon. Yung traditional na automatic na i-approve mo na yung kahilingan ng Office of the President at Office of the Vice President na tradisyon na hindi na tinatanong, hindi na kini-question yung nakaraan at yung parating. Basta approve na lang.
Pero ngayon, sa hearing ito mga tropa, yung mga congressman, kaisa ko sila, na sabi nila, kailangan tapusin na natin yung tradisyon na yan. Kailangan ang budget na ibibigay sa OPB, Office of the Vice President, saka Office of the President, ay kailangan i-deliberate. Kailangan natin yan. May sukli ka pa ano? Okay, sa Botohan sila mga katropa. Kung sino yung ayaw na sa tradition na sinasabi ni Congressman Marcoleta. Boto sila. Yun talaga kasi hindi totoo naman yun. Kailangan talaga i-deliberate, pag-aralan, tanungin, ipaliwanag. 3 in favor, 45 against. Oh. 3 in favor na hindi wala ng deliberation, 45 against. Kailangan daw may deliberation. Yan. Is lost. Madam Chair, I thought we have kept the tradition. The tradition is Pinipilit niya pa rin yung tradition. That was the tradition. So why are you reporting against the motion? 3 against 45. Is always respect. It's inconsistent. Yung 3, gusto niya tradition na i-approval na agad yung Office of the Vice President budget. Yung 45, ayaw niya ng tradition. Ibig sabihin, kailangan pag-aralan. Galit na galit si Marcoleta. The tradition that we have already agreed to observe. So, we will Yes, Madam proceed Chair. to the next. You mentioned earlier that we will keep up the tradition. You said no. Earlier, For orderly we voted proceedings, I against. remind the members to please wait to be recognized before speaking. Galit na. So, the chair now recognizes the budget sponsor, the Honorable Zia Ayong, to give a recap of what transpired in the last hearing. Yun mga tropa, nagalit si Congressman Marcoleta. Nagtalo sila ni Paduano to mga tropa. Ang corneto namin, vanilla lang, saka chocolate. Ayan, amay sila. Ayan mga tropa. Pwede na magsalita iba, hindi pwedeng chairman lang. Chocolate. Yan mga tropa, narinig niyo yung mga ilang bahagi ng video. Yun nga pinagpipilitan ni Congressman Marcoleta yung tradition, which is yung ginawang botohan. Kung ang tanong kung sino magkikip ng tradition, ang bumoto lang ng ikip yung tradition mga katropa, yung 3. Tapos yung dumaan, yung hindi nagamitin yung tradition at dumaan sa deliberation mga katropa ay 45. Ang tawag sa atin, di ba? Democratic form of government mga katropa. Yung mas maraming tao, di ba? Yung mas maraming boto o mas maraming sumasampalataya o mas maraming naniniwala ang siyang nararapat na masunod, di ba? Kaya lang naman yun Ang tanong lang, paano mo ilalaban yung tradisyon versus dun sa paniniwala ng tao? Halimbawa, may tradisyon na isang tradisyon. Sa panahon noong panahon, lumang panahon. Sa panahon ngayon, hindi na pinaniniwalaan po ng mga tao sa ngayon yung tradisyon na yun. Dapat hubang ituloy ang tradisyon? Sino pang susunod sa tradisyon kung yung mga taong ngayon ay hindi na naniniwala sa tradisyon na yun? Ano po yun mga katropa? Kamukha na lang yan, nagbotohan sila. Nagtanong ang chair, si Luistro, si Congressman Luistro, sabi niya, iyan natin, pagbotohan natin yung yung tanong na yan, yung na yan. Tinanong kung sa out of lahat ng member ng committee, out of 50 yata siguro mga tropa, 50 sila ron, 47 mga katropa ang bumoto ng i-deliberate, kumbaga pag-aralan, ipaliwanag ang naturang budget na OPB, Office of the Vice President. 3 lamang ang nagsabi na ituloy natin yung tradisyon. Mga katropa, maliwanag, mas marami ang naniniwala sa ngayon na hindi na karapat-dapat na sundan ang tradisyon. Hindi mo ba? Bakit tayo
bakit natin susundin ang tradisyon na konti na lang ang naniniwala? Hindi po ba? O yan. Ilang naman katanungan natin. Dahil tayo hindi naman kasali dito. Hindi naman tayo congressman. Hindi naman tayo magiging congressman dahil tayo pogi lang. Pero wala tayong pera. Yan mga katropa. Yan. Siyempre, tayo yung nagko-comment lamang. Pero sa atin mga katropa, isa lang. Ay hindi. Ang bahagi natin ito mga katropa para tapusin natin itong ating vlog ngayon. Dito sa pangyayari sa kamera mga katropa. Between sa pagsunod sa tradisyon at hindi pagsunod, tayo magiging number 48. Kasi 47 po yung bumoto kanina sa video, di ba? Tayo pang number 48. Hindi po tayo susunod sa tradisyon. Yan po yung hayagan ko sinasabi sa inyo. Hindi po tayo susunod sa tradisyon. Dahil yung tradisyon na yan, ay hindi yata nagbibigay ng magandang tradisyon na magandang bagay. Di ba? Ganun naman yun Di ba? May mga tradisyon na dapat ituloy, may mga tradisyon na hindi naman applicable sa mga panahon na to, di wag natin gawin. Pakinggan natin yung boses ng mas nakararami. Di ba, mga katropa? Dahil nga tayo ay democratic country, karapatan lang natin sabihin kung ano yung ating sapantaha o ating pag-akala. O hindi, o ating paniniwala, wag akala mga katropa. Kasi minsan yung akala, maling akala yon. Di ba? Minsan yung mo akala, maling akala yon. May kanta nga gan, di ba? Marami ang namamatay sa maling akala. Di ba? Mga tropa, di ba? Kaya, yun ang ating stand on mga katropa. Tayo hindi naniniwala na ituloy ang tradisyon na hindi na nararapat sa panahon na to. Yun lang naman mga tropa. Ipakita, ipaliwanag sa taong bayan kung saan napupunta ang pondo ng gobyerno o pera na pamahalaan. Yun lang naman mga katropa. At huwag tayong sumunod sa tradisyon na wala nang tanong-tanong. Tayo nga mga katropa, pag nag-loan tayo sa bangko o nag-loan tayo sa yung nagpapautang, yung lending mga katropa, tinatanong tayo. 'Di ba? Tinatanong tayo ng magpapautang kung saan natin gagasusin at magkano ang tutubuin, ang patubo niya. Kaya mo bayaran ang 20% tubo? Kaya mo magbayad sa loob ng 6 na buwan? Ilang, 'di ba? Ilang hulog ba ang gagawin mo diyan, 'di ba? Tayo nga tinatanong, simple. Maliit na halaga lang yung mga katropa. Paano pa kung milyon o bilyong budget? Hindi mo ipapaliwanag? Hindi mo itatanong? Hindi mo kailangang malaman? Mali, 'di ba mga katropa? 'Di ba? Pera mo 'yon. 'Di ba? Yan lang mga katropa. Ilayos na natin mga katropa. Maraming salamat sa inyo kung nakarating man kayo sa dulo ng video ito. Sana i-share nyo, mag-like din kayo, at syempre, subscribe nyo rin yung channel ko para dumami ang ating community. Ito yung community ng mga hindi matalino, hindi rin bobo, hindi rin tayo magiging congressman o senador, pero malaking bahagi tayo ng boses ng Pilipinas dahil tayo ay kasama sa mga bumoboto. Kung sino mang tao ang nandyan sa Kamara o sa Kongreso o Senado o sa Office of the President, tayo po ang bumoto dyan. Kasi kung sabi nga, sa demokratikong pamahalaan, ang boses ng nakararami ang mas pumapaibabaw. Kung ano ang boto ng mas maraming Pilipino o mamamayan, siya ang mananaig. Di ba mga katropa? Ayan. Ngayon, kung ang binoto man natin ay hindi nanalo, susunod pa rin tayo mga katropa dun sa mga nanalong pinuno. Kasi talo tayo Hindi naman pwedeng lalaban tayo lagi dun. Siyempre, susunod tayo kung sino yung nakaupo ngayon. Kung ano yung batas, susunod tayo. Pero kailangan nating malaman kung saan gugugulin ng bawat politiko, bawat sangay ng gobyerno, o ng pamahalaan sa kabuuan ang perang hindi naman kanila. Ito ay pera ng bawat mamamayan. Yan, mga katropa. Hindi ko inangkin lahat ng pera, mga katropa. Ito ay pera ng bawat Pilipino. Kaya nga, sabi nga ng matatanda, di ba? Sa dami ng utang ng Pilipinas, mga katropa, yung apo ko, ay yung magiging apo ko, at magiging anak ng apo ko, ay magbabayad pa rin ng utang na ginawa ng mga naunang tao. Di ba? Naunang namuno, di ba? Ngayon, hindi tayo pwede magtanong, my God, what the heck? Yan mga katropa, di ba? Hindi pa sinisilang ang isang Pilipino kasama na sa may utang. Hindi po ba? Alam niyo yan. Di ba? Sabi nga, di ba? Pangatlong generation, apat na generation natin mga katropa, nagbabayad pa ng utang
na hindi niya ginawa yun, wala siya kaalam-alam doon, hindi pa siya tao noon. Yung generation na yun, 3 generation mula sa ngayon, magbabayad sila ng utang na utang natin mga katropa. Tayo ang nangutang, sila magbabayad pa rin. Tama ba yan? Kasi ngayon, sasabihin, bawal magtanong, bawal malaman ng bawat mamamayan sa henerasyon na to. Paano naman yung henerasyon sa apat na henerasyon susunod? Paano naman yung apo nyo? Paano naman yung mga anak nyo? Magbabayad sila ng utang na tayo may gawa. Diba? Siyempre yung pangarap natin, di ba mga katropa, ang manahin ng mga susunod na henerasyon, mabuting buhay, magandang buhay. Kaya tayo nagtatanong sa ngayon. Pero kung hindi natin iisipin yung mga susunod na henerasyon Pilipino, at tayo oo lang, hindi natin mahal yung mga susunod na Pilipino mga katropa. Hindi natin sila mahal. Kasi wala tayong pakialam. At tinitingnan lang natin mga katropa yung henerasyon natin. Pero yung mga susunod na henerasyon na Pilipino, magdudusa sa mga kamali ang ginagawa natin ngayon. Hindi ba mga katropa? O, tama ba o mali? Tama ba na hindi natin malaman o tama natin malaman? Iiwan ko po ang katanungan yan sa inyong lahat. Yan. Iiwan ko po ang katanungan yan. Kayo na po ang sumagot sa inyong mga sarili. Pero iiwan ko yan. Maraming salamat mga katropa. Hanggang sa susunod na pag-vlog natin, sa susunod na vlog natin, sana samahan niyo pa rin ako. Dito pa rin, syempre sa loob ng aking munting tindahan. Yan. At munting monitor ng tab na kung saan tayo nanonood ng video at saan tayo nagko-comment. Sana ay mag-share kayo, mag-like, mag-subscribe. Papansin. Alright mga katropa, katulad ng lagi, sila masabi sa inyo. Bye-bye.